Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mabagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kung titignan po natin, tunay na laging buhay ang salita ng Diyos, sapagat laging itong may sinasabi sa ating buhay sa kasalukuyan bilang alagad ni Kristo. At kung papansinin po natin ang ating ebanghelyo sa araw na ito po ay napapanahon. Bakit po napapanahon? Sabagat sa ating kasalukuyang panahon ay nabibinto na ang divorce ay maging batas dito sa ating bansa. O pwede nang maghiwalay ang pinagsama ng Diyos, pwede nang maghiwalay ang pinabanal na pagsasama ng Diyos. Ano ang karaniwang nagiging dahilan kung bakit gustong isabatas ang batas na ito? Kasi daw pag hindi na magkasundo, kasi daw pag hindi na lagi silang nag-uusap, pag lagi nang nag-aaway, dapat nang maghiwalay. Pero hindi naman natin titingnan kung ano ang mangyayari sa hinaharap na paghihiwalay. Ang dapat laging tingnan ay kung ano ang magagawa ngayon upang mapanatili nating maganda ang pagsasama sa ating mga pamilya. At siguro yun ang ating titingnan dito sa ating binasang mabuting balita. Malinaw na kapag naghiwalay ang lalaki at babae, ito ay nangangalunya. Pag ang lalaki ang nakipaghiwalay at nag-asawang muli, nangangalunya. Ang babae ang humiwalay at nakisama sa isang lalaki, siya ay nangangalunya rin. So malinaw sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya dapat ay hindi lamang natin titingnan kung ano ang mangyayari sa hinaharap, bagkus sa kasalukuyan pa lamang ay dapat na nating tingnan kung ano ang ating magagawa upang mapanatili nating maganda at maayos ang buhay ng mga may asawa. Siguro po marami tayong makikitang dapat gawin ng mag-asawa, pero titingnan po natin dito sa ating pagninilay ang tatlong mahalagang bagay. Una, sa buhay ng mag-asawa, dapat ay naroon lagi ang kanilang abilidad. Pag sinabi nating abilidad, naroon dapat ang maraming katangian. Ang kanyang pagiging tapat, ang kanyang pagiging maunawain, ang kanyang patuloy na pag-aalay ng sarili, ang kanyang patuloy na pagmamahal at marami pang iba. Ito ay abilidad at katangian na dapat nahubog ng isang Kristiyano sa kanyang buhay. Kaya nga kapag siya'y nag-asawa, tiyak na malaki ang kanyang magagawa upang mapanatili ang sinumpaan sa sakramento ng kasal. Sabagat sa buhay niya, nahubog niya na dapat ang maraming katangian at kalikasan ng isang mabuti at tapat na Kristiyano sa harap ng ating Panginoon. Pero hindi lang natin titingnan ang abilidad. Dapat ay makita rin ang responsibilidad ng isang lalaki at babae na pumasok sa sakramento ng kasal. Ano ba ang responsibilidad ng isang Kristiyanong mag-asawa? Kung titingnan po natin, maganda yung sinasabi ng turo ng simbahan. Ang mag-asawa sa loob ng tahanan, ito ay isang maliit na simbahan at ito ay isang maliit na paaralan. Ang kanyang concern, hindi lamang yung isa't isa. Ang concern ay ang buong pamilya. Pag sinabi nating domestic church at maliit na paaralan, dito dapat natututo ng pananampalataya ang mag-asawa at ang mga anak. Naalala ko po yung isang pari ng kanyang kantamisa, sabi niya, nagpapasalamat po ako sa unang theologian sa aking buhay. Iniisip ko po kung sinong pari ang kanyang tinutukoy. Yung pala ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang ina. Sabagat ang kanyang ina ang nagturo sa kanyang magdasal, ang kanyang ina ang nagpakilala sa kanya kay Kristo, ang kanyang ina ang nagturo ng kanyang responsibilidad
sa kanyang simbahan. At ikalawa, sabi niya, nagpapasalamat po ako sa unang pilosopo sa aking buhay, philosopher. Siyempre, siguro alam na natin kung sino yung kanyang pinasasalamatan, ang kanyang ama, sabagat tinuruan siya ng mabuting pag-iral sa buhay, kung paano siya magiging magalang, kung paano siya magiging mabuti, kung paano siya magiging banal. Kaya sa pamilya, kung tunay nating gagampanan ng responsibilidad at titingnan ang kabutihan at kalagayan ng bawat isa, tiyak ang sinasabing divorce ay malayo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At ikatlo, dapat mayroong espiritualidad. Karaniwan ang mga ikinakasal, kala nila ay sila lamang yung naging daan upang sila ay ikasal. Ikinakasal ang lalaki at babae kasama si Kristo. Kaya di ba pag po tayo dumadalo ng kasal, ano po yung karaniwan nating nakikita sa gilid ng mga ikinakasal? Kandila. Ang kandila ay simbolo ni Kristo kapag ito ay sinisindihan sa sakramento ng kasal, na sila'y kinasal kasama ni Kristo. At ang kanilang espiritualidad ay makipag-ugnayan, isama lagi si Kristo, ang kanyang aral, ang kanyang turo, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang halimbawa sa kanilang pamumuhay bilang pinagbuklod ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa po sa ating mga sariling pamilya, sa ating mga mag-asawa, hindi natin titingnan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Baka po mag-away, baka hindi po magkasundo, baka po magkahiwalay. Hindi po natin titingnan iyon. Ang ating titingnan ay paano natin mapabubuti ang ating ugnayan sa ating pamilya, ang mag-asawa. At ito ay ating magaganap kung patuloy nating lilinangin ang ating abilidad bilang Kristiyano, ang ating responsibilidad, ang ating espiritualidad. Ito po sanang naging natin sa ating puso, patuloy nating pagnilayan, sana nga tunay nating maganap sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen.